Medicine Services. Moms Radio TV. Moms Radio TV. Nagsidya, gikan sa dakbayan sa Davao. Pinaagi sa online platform nga maghatod sa mga balita ug impormasyon. Moms Radio TV. Member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. Moms Radio TV. Hello, maayong adlaw kaniyong tanan, no? Mga ka-healthy bites. So, wait lang ha, kay medyo ako na tong signal. Okay! So, kamusta? No? Kamusta ka mo din ha, no? Kamusta po kayo? So, ang oras natin ngayon ay 1:32 po ng hapon at today is March 13, araw po ng Biyernes, no? 2026, mga ka-healthy bites. Okay, no? Magsimula po tayo, no? At saka, gusto ko po, mga ka-healthy bites, no? Kayo dyan, habang kayo ay busy, o kaya may ginagawa, sana po bigyan niyo po ito ng pansin, no? Bigyan niyo talaga to ng pansin, dahil po ito ay para sa kalusugan natin, no? Paalala lang po dun sa mga kumakain dyan o kaya nagpapahinga, huwag kayo masyadong ma-stress, no? Okay. So, mga ka-healthy bites, ano po yung ating topic ngayon? No? Ito ay tungkol po sa kakulangan ng dugo. Ito ay tinatawag nating anemic or anemia. Magandang araw, mga ka-healthy bites. Ito po ang inyong lingkod sa kalusugan at muli tayong magkakasama dito sa Healthy Bites ni Doc Amy C. Dito sa Moms Radio TV kung saan ating pinag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan upang mas mapangalagaan natin ang ating katawan. Okay, ang ating tatalakayin ngayon ay isang kondisyon na napakakaraniwan, no? Ito ay napakakaraniwan, ngunit madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin at ito ay ang anemia o kakulangan ng dugo. Kaya marami sa atin ang nakakaranas ng mga panghihina, madaling mapagod, pagkahilo o pamumutla. Ngunit hindi natin alam na maaaring ito ay isang senyales na pala ng anemic. Okay, kaya sa episode natin ngayon, ating pag-uusapan ng mas malalim. Okay, ano po ang anemia or anemic? No? Next po, ano po ang sanhi nito? Ano po ang mga sintomas at paano ito madadiagnose? Paano ito din natin malalaman ang mga tamang treatment at paano din natin ito maiiwasan? Okay, mga ka-healthy buds, yun po ang ating tatalakayin para sa ating kaalaman, malalaman din natin na kailangan din natin bigyan pansin kung ikaw ay merong anemic. Okay? So, mga ka-healthy bites, may anemic ka ba? O kaya may kakilala ka ba na merong anemic? Okay? Or anemia. Okay, ang anemia ay isang medical condition kung saan mababa ang hemoglobin level o yung tinatawag na red blood cell count sa dugo. Okay, minsan tinatawag nila yan ng RCBC, red blood cell count ng dugo. So, ang hemoglobin, no? Okay, ulitin ko po ha, RBC, no? RBC C po, no? Okay, sa kadalasan po, ito ay red blood cell count sa dugo. So, ulitin ko ulit ha, para mas klaro.
ano po ba talaga ang anemia or anemic? Ito ay isang medical na condition kung saan mababa ang hemoglobin level o red blood cell count sa dugo. Kasi po, ang hemoglobin ay isang protina sa loob ng red blood cells na may mahalagang tungkulin na nagdadala ng oxygen mula sa baga papunta sa iba't ibang organ ng katawan. So, ano po talaga yan, no, mga ka-Healthy Bites? So, ang hemoglobin po kasi, no, mga ka-Healthy Bites, ay ang isang protina sa red blood cell na nagdadala ng oxygen po sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Okay? Kung mababa po ang inyong hemoglobin levels, ang tawag nito ay anemic. Okay, yun po ha. So klaro po yun, mga ka-Healthy Bites, no? So, kapag mababa, no, ang hemoglobin, syempre po, yun ay ang kakulangan ng oxygen na matatanggap ng mga organs. At bumabagal ang mga functions ng inyong katawan. At hindi lang po yun, mga ka-Healthy Bites, nagkakaroon ng fatigue o matinding pagkapagod. Kasi po, mga ka-Healthy Bites, no, ang oxygen ay napakahalaga para sa brain function, sa muscles activity, at sa organ health. Kaya kapag kulang ito, maaaring ang maraming sistema ng katawan ang maapektuhan. Okay, mga ka-Healthy Bites, no? Klaro yan. Alam niyo po, mga ka-Healthy Bites, no, maraming masamang epekto ang anemic, no, sa ating katawan. Lahat ng organs ay nakakadepende sa ang mga organs, lahat na, sorry po, no, nabubulol agad ako, ang aga-aga kong nabubulol, no. Ay, nako, sobrang pagod po. Okay, maraming masasamang epekto ang anemic, no, or anemia sa ating katawan. Lahat po ng organs ay nakadepende sa oxygen. Dahil po, upang mag-function at mapanatiling malusog ang ating katawan. Okay, kung ikaw, mga ka-Healthy Bites, kulang po sa hemoglobin, kulang sa oxygen, maaaring ito ay magdulot ng heart at brain problem, no? Bilang itong dalawang organs ang pinakamatakaw sa oxygen, kaya pwede magkakaroon ikaw ng heart failure, irregular heartbeat, pagkahilo, laging puyat, fatigue, pagkahina, no, at saka pagkahingal, no. Okay. So, in short po, mga ka-Healthy Bites, no, hindi po makaka-function ng maayos ang ating mga organs kapag mababa po or kulang yung hemoglobin, kulang sa hemoglobin, kulang din sa oxygen. Kaya ito ay maaaring magdulot ng problema sa ating mga organs. Okay, mga ka-Healthy Bites. Paano naman nangyayari ang anemic sa katawan? Sa normal po na kondisyon, ang red blood cell ay ginagawa sa bone marrow at nabubuhay ng humigit kumulang ng 120 days, no, bago ito mapalitan ng bagong cells. So, ito ay nagkakaroon ng anemia kapag may problema na po sa isa sa tatlong prosesong ito. Okay, ano po yun?
Ito ay yung decrease ng RBC production or red blood cell, no? Production. Kapag kulang ang nutrients na kailangan ng katawan upang makagawa ng dugo. Halimbawa po, no, kung kulang po kayo ng iron deficiency kayo, vitamin B12 deficiency at folate deficiency. So ito po yung mga problema sa isang tatlong nagproseso dun sa ating dugo, no? Kaya nagkakaroon po ng anemia. Or eto din yung blood loss, no? Kapag may pagdurugo po ng katawan, halimbawa naman po mga ka-healthy bites, yung heavy menstruation, yung malakas po yung malakas yung regla, no, sa babae. At hindi lang po yun, no? Ito po tinatawag natin na gastrointestinal bleeding. No, isa po din 'yun sa mga dahilan, no, o yung kakulangan, no, ng ating pagkaroon ng anemic kapag may problema na po, no. So, okay. Ano pa yung trauma o accident at surgery. Kaya ito din isa din sa mga kapag may pagdurugo na po sa katawan. Ang pangatlo po yung tinatawag na increase destruction of red blood cell. Sa ilang sakit, mas mabilis ang red blood cell kaysa paggawa nito ng katawan. Ito ay maaaring sanhi ng genetic or disorder, autoimmune diseases at mga infections. Klaro yan mga ka-healthy bites, ha? Okay, ano naman po yung mga clinical or signs and symptoms, no, ng anemia or anemic. Ang mga symptoms ng anemia or anemic ay kadalasan dulot ng oxygen deprivation sa tissues. So, ano po yung mga karaniwang sintomas nito? Una-una po mga ka-healthy bites, yung madaling mapagod, panghihina, pagkahilo, sakit ng ulo, pamumutla ng balat, pamumutla po ng labi at kuko, mabilis ng tibok ng puso, at hirap sa paghinga. Okay, no? Ito yung mga karaniwang sintomas, no, ng isang kapag ikaw ay isang anemia, no, or anemic, or ikaw ay hindi mo nalalaman na may anemic ka na pala, no, may anemic ka na pala. Ano ba nangyari sa akin, Ems? Nabubulol na ako. Okay. So, ito po yung mga karaniwang sintomas, no? Ang mga sintomas ng anemia ay kadalasan dulot po ng oxygen deprivation sa tissue. So, ano naman yung mga sa mga severe cases, yun po ay yung chest pain, fainting, confusion, at difficulty concentrating po, mga ka-healthy bites. So, yun po, no, ang mga sintomas ng anemia ay kadalasan dahil dulot po ng oxygen deprivation sa tissue. Okay, mga ka-healthy bites, no? So, bakit po mga ka-healthy bites na kapag yung hemoglobin ay alam naman natin na ang hemoglobin ay ang protein, no, sa ating red blood cell na magdadala ng oxygen, no, dun sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Okay. Kung mababa po, no, uulitin ko para mas lalong maintindihan, no, kung mababa po ang inyong hemoglobin levels, ang tawag nito ay anemia. Okay, klaro po yun, ha. So, inulit ko po para mas lalo ninyong maintindihan. Alam nyo po kasi mga ka-healthy bites, no, na maraming masamang epekto ang anemia. Bakit po? Dahil po sa lahat po ng organs ay nakadepende sa oxygen
upang mag-function at mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya yun po, no, kaya kailangan talaga natin, no, na kumain tayo ng mga sapat na gulay. Tsaka yung sapat na tulog, sapat na exercise. Kung ikaw naman po, mga ka-healthy bites or meron po kayong mga kakilala dyan na merong anemic, no? Kung ikaw, no, kulang sa hemoglobin, kulang din sa oxygen. Kaya maaring ito ay magdudulot po ng heart at brain problem. Bakit po? No, dahil po ang dalawang organs na ito ay ang pinakamatakaw sa oxygen. Kaya importante talaga, no, na yung red blood cell natin, no, na malulusog at saka para po makapag-supply yung oxygen natin ng maayos. Okay? No? So, mga ka-healthy bites, kapag kulang po kayo, no? Kapag yung kulang po kayo ng hemoglobin, natural po, kulang din yung oxygen, ay syempre ito ay magdudulot po ng problema dun sa ating kalusugan. At dahil po yung heart natin at saka yung brain po, no, kapag ito ay kulang, dahil sila po ang pinakamatakaw na organ sa ating katawan dahil po sa oxygen, kaya kapag kulang po yun, no, magkakaroon po tayo ng, sinasabi ko kanina, yung heart failure, no? Magkakaroon din tayo ng irregular heartbeat, no? And then, hindi lang yun, no? Lagi kang pagod, no? At saka panghihina. At higit sa lahat, yung pagkahingal, no? So, dahil po, no, yung function po, no, in short po, no, hindi po makaka-function ng maayos ang ating mga organs. Kaya pinaka-apektado ang heart at brain kapag merong anemia. Okay, klaro po, no? Ito naman, no, mga ka-healthy bites, ang pinaka-worst scenario dito, kapag ito'y hindi maagapan, ang low hemoglobin, maaari ito ikakamatay. Okay? So, klaro po yun, ha, mga ka-healthy bites. Kaya, importante, pangalagaan talaga yung ating katawan. Okay, ang oras natin ay 1:49 po ng hapon. Okay, mga ka-healthy bites. So, ano naman po yung mga clinical case, no, para sa mas matindi, no, na tawag nito, mga halimbawa, no, sa mga clinical case po, no. Okay, halimbawa po, no, mga ka-healthy bites, na isa sa inyong mga kapamilya, no, palagay natin siya ay 35 years old na babae, no. Nagpunta siya sa isang clinic dahil sa madaling pagkapagod, pagkahilo at pamumutla. So, sa laboratory po, no, sa laboratory test po, gamit ang mga complete blood count o CBC, mapag-alaman na mababa ang kanyang hemoglobin level. So, kaya po, no, so sa evaluation po, dun malalaman na siya ay meron iron deficiency anemia dahil sa malakas ng kanyang menstrual bleeding. Okay, mga ka-healthy bites, no? So, kapag matapos mabigyan ng iron supplement at merong tamang diet, unti-unti namang bumabalik sa normal ang kanyang hemoglobin level. Okay, mga ka-healthy bites, no? Magbabalik tayo muli. Commercial break muna tayo.
Discover the pure sweetness of coconut nectar by Tuba Cultura, a naturally golden sweetener made from fresh coconut sap. It's low glycemic, rich in minerals, and free from artificial additives, making it a healthier alternative to regular sugar and syrups. Smooth, rich, and naturally delicious, it's perfect for coffee, tea, desserts, and everyday cooking. Sweeten your life the natural way with Tuba Cultura Coconut Nectar, a truly satisfying choice for your health and well-being. Introducing Coconut Aminos by Tuba Cultura, a healthier, all-natural alternative to soy sauce. Made from the sap of coconut blossoms, it is soy-free, gluten-free, and naturally low in sodium. Rich in amino acids and full of natural flavor, Coconut Aminos enhances your dishes without artificial additives or preservatives. Perfect for marinades, stir-fries, dipping sauces, and everyday cooking. Choose clean flavor. Choose natural wellness. Choose Tuba Cultura Coconut Aminos, where tradition meets healthy living. Mindanao Online Broadcasting Services. Moms Radio TV. Moms Radio TV. Nagsibya, ikan sa dakbayan sa Davao. Pinaagi sa online platform nga maghatod sa mga balita ug impormasyon. Moms Radio TV. Member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. Moms Radio TV. Okay, welcome back mga ka-Healthy Bites. So, pagpatuloy po natin, no? So, ang oras po natin ngayon ay 1:53 po ng hapon. Okay, mga ka-Healthy Bites, no? So, paano natin ito idadiagnose, no? Itong merong anemia or anemic. Ito po ang mga pangunahing laboratory test para sa merong anemia o kaya'y anemic, no? Ito ay tinatawag na complete blood count or CBC. Ito ay sinusukat, no, sa pamagitan po ng kanyang hemoglobin, yung hematocrit, no, yung red blood cell count. Kung mababa ang kanyang hemoglobin, maaaring may anemia ang isang tao. Maaaring kailangan din ng iba't ibang test tulad ng iron study, vitamin B12 level at folate level. Okay, yan po, no? So, ito po yung mga pamaraan kapag i-diagnose na po ang isang tao kapag meron na po siyang anemia or anemic. Okay. Ang treatment po, no? So, ano po ang treatment nito? Ang treatment po ng anemia ay nakakadepende po sa sanhi nito. Kung halimbawa po, no, mga ka-Healthy Bites, kung ang problema po, kung yung iron deficiency ang dahilan, kailangan nyo po ng iron supplement. Okay. Kung kulang naman sa vitamin B12 at folate, kulang po kayo ng vitamins therapy. Kung may mga pinanggagalingan ng pagdurugo, yun ay kailangan natin ng treatment sa bleeding. At para naman sa severe anemia cases, yun po ay yung blood transfusion, no? Okay, mga ka-Healthy Bites, no? Kaya tandaan natin, mga ka-Healthy Bites, na importante pa rin natin na malalaman kung ano yung mga treatment ng anemic, no? Ito ay nakadepende din sa sanhi nito. Okay, no, mga ka-Healthy Bites. Kaya, upang maiwasan ang anemia, okay, no? So, paano natin ito na maiwasan, no? So, eto po mga ka-Healthy Bites, kailangan po natin ng healthy tips, okay? Kumain po kayo ng iron-rich foods tulad
po ng spinach at saka yung mga atay or liver. So, sa red meat naman, kumakain po kayo ng prutas na may vitamin C, no? Tulad ng orange para mas ma-absorb yung iron at pananatilihin ang balanced diet. At huwag kalimutan magpa-check up ng regular. Okay, no? So, mga ka-healthy bites, so, ito po yung mga healthy tips na dapat ninyong gawin upang maiwasan po yung anemia. Okay. So, mga ka-healthy bites, no? May nagtatanong dito. Dok, nakakahawa ba ang anemia? Ang sagot po dyan, hindi. No? Hindi po ito nakakahawa. Kasi po, ang anemia ay isang condition po ng dugo at hindi ito infection diseases. Okay? Pwede bang gumaling ang anemia, Dok? Opo, no? Sa tamang diagnose at treatment. Kadalasan, gumagaling ito. Okay, delikado ba ang anemia? Okay, ang sagot po, kung severe na po ito, no, mga ka-healthy bites, at hindi nagagamot or hindi magagamot, maaaring makakaapekto ito sa puso at sa ibang organs. Okay, mga ka-healthy bites, no? So, bago tayo magpapatuloy, mag-commercial break muna tayo. Okay? Discover the pure sweetness of coconut nectar by Tuba Cultura, a naturally golden sweetener made from fresh coconut sap. It's low glycemic, rich in minerals, and free from artificial additives, making it a healthier alternative to regular sugar and syrups. Smooth, rich, and naturally delicious, it's perfect for coffee, tea, desserts, and everyday cooking. Sweeten your life the natural way with Tuba Cultura Coconut Nectar, a truly satisfying choice for your health and well-being. Introducing Coconut Aminos by Tuba Cultura, a healthier, all-natural alternative to soy sauce. Made from the sap of coconut blossoms, it is soy-free, gluten-free, and naturally low in sodium. Rich in amino acids and full of natural flavor, Coconut Aminos enhances your dishes without artificial additives or preservatives. Perfect for marinades, stir-fries, dipping sauces, and everyday cooking. Choose clean flavor. Choose natural wellness. Choose Tuba Cultura Coconut Aminos, where tradition meets healthy living. Mindanao Online Broadcasting Services. Moms Radio TV. Moms Radio TV. Nagsibiya, ikan sa dakbayan sa Davao. Pinaagi sa online platform nga maghatod sa mga balita ug impormasyon. Moms Radio TV. Member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. Moms Radio TV. Okay, mga ka-healthy bites, no? Balik tayo muli, no? So, ipagpatuloy natin, no? Ano po yung 5 signs ng low blood versus 5 signs ng anemia? Okay, mga ka-healthy bites, no? Ito, ang low blood po, no? Okay, no? Ang low blood pressure at anemia ay magkakaiba. Hindi ibig sabihin, no, na may anemia ka na. Okay. Wait, mga ka-healthy bites, ha? Parang nagka-problema po ako dito. Okay.
Ang meron po tayong 5 signs, no? Ano po yung 5 signs na yon? So, ibig sabihin po mga ka-healthy bites, meron po tayong 5 signs ng low blood versus 5 signs po ng anemic. Okay. Ang low blood pressure at anemic po ay magkakaiba. Pag may low blood pressure ka, mga ka-healthy bites, hindi ibig sabihin na may anemia ka, no? Kaya tandaan 'yan, no? At pag anemia, no, kapag anemia ka na naman, no, kapag meron kang anemia, okay, mga ka-healthy bites, hindi rin ibig sabihin na may low blood pressure ka. Ang ibig sabihin yan, no, ang low blood pressure or yung hypotension nyo po, mga ka-healthy bites, ito ay ang tawag po niyan ay yung blood pressure na less than 90 to 60 mmHg, no, mga ka-healthy bites. Most of the time wala itong ibang pero maaring maramdaman ang mga sumusunod. So, una po yung tinatawag natin na light deadness or dizziness. Okay. Mga ka-healthy bites, no? So, importante na within sa normal range ang blood pressure natin, no, mga ka-healthy bites, which is 90 over 60 to less than 120 over 80 po, mga ka-healthy bites. Okay, no? Klaro po yan, mga ka-healthy bites. At para umabot, no, para umabot yung oxygen sa mga vital organs natin tulad ng sa utak natin, no, kailangan umabot yung oxygen para umabot dun sa utak natin. At pag sobrang baba ng presyon, konti lang ang dugo na umaabot sa utak. Kaya ganyan po ang mangyayari, no, mga ka-healthy bites. So, ano pong ibig sabihin yan, mga ka-healthy bites? Which means po, konti lang din ang matatanggap niyang oxygen. So, klaro yan, mga ka-healthy bites. Kaya, ikaw ay makakaramdam ng paghihilo, minsan umaabot sa point na mawalan ka na ng malay. Okay. So, number 2. Ito naman tinatawag nating fatigue. Ito namang fatigue ay sobrang nanghihina ka na, no? Ito po yung mga kadalasang maramdaman nyo kapag ikaw ay meron ng anemia. So, ito po yun, no? So, ano pa yung mga sanhi, no? Okay, ito po yung cold or clammy skin, no? Pag sinasabing clammy, parang sticky and moist yung balat. Kaya mga ka-healthy bites, no? At ang pangapat po, yung pagbilis po ng inyong puso. Tandaan, pag mababa ang blood pressure ninyo, mga ka-healthy bites, ibig sabihin po, kulang ang oxygen na umaabot sa vital organs ninyo. Kaya mga ka-healthy bites, kaya yung katawan mo maghahanap ng paraan para padamihin yung oxygen sa katawan mo. At kaya bibilis talaga ang paghinga para mag-compensate ito. Okay, mga ka-healthy bites, no? Kaya tandaan, yung mga sinasabi ko, no, regarding dyan, kung ano yung mga 5 signs ng low blood, no? So, ito pa, yung panglima, yung lumalabo ang paningin. Ano po ang dahilan? Dahil ito, sa kakulangan din ng blood flow papunta sa inyong mata.
Okay, kaya ganun po ang mangyayari mga ka-Healthy Bites. Kaya bakit nga ba bumababa yung presyon? May iba't ibang mga dahilan ba ito mga ka-Healthy Bites? Maaari dahil sa heart attack at dahil din sa heart failure o kaya sa diabetes. Baka may problema din sa thyroid or sa adrenal glands o kaya sa dehydration. So, yung blood loss naman, no, baka may bleeding ulcer ka na pala, no? Isa din yan, mga ka-Healthy Bites. So, tandaan yung mga sinasabi ko dahil po yung pag-bleeding ng hemorrhoids, isa din yung mga sepsis, severe allergic reaction at yung poor nutrition, no, ng isang taong may anemic, no? Yan po ay isa sa mga dahilan, no? Kaya may mga gamot rin na pwedeng mag-cause ng low blood pressure. So kung may bago kang gamot na iniinom at napapansin mo na ikaw ay mabilis nahihilo o kaya nahihilo ka o hindi ka komportable dun sa gamot na iniinom mo, hindi ka pohiyang dun sa mga iniinom mo gamot, so kumonsulta kayo agad sa inyong doktor. At wag nyong agad na baliwalain kung kayo ay nakakaramdam na ng hindi maganda sa inyong katawan, no? Dahil doon sa ini-intake yung gamot. Kasi po, ang anemia naman ay ang anemia kasi, no, mga ka-Healthy Bite, no? So, ang anemia naman ay pag sobrang baba ng inyong hemoglobin or kaya hematocrit, no? Mga ka-Healthy Bites, ano po ang mangyayari? So, dito po, makikita lang ito pag magpa-test ka ng CBC or tinatawag nating Complete Blood Count or CBC. Okay. So, klaro po yun mga ka-Healthy Bites. So, hindi po pwede na nahihilo ka agad-agad na hindi mo nalalaman kung ikaw ba ay anemia. No? Okay. So, kailangan mo pa rin na alamin, no? Baka ikaw ay gutom lang kaya ka nahihilo. Kaya yung iba dyan, akala nila sila ay nahihilo. Yun pala ay gutom ka lang o kaya kulang ka lang ng sugar. So, ito ang mga common na sintomas ng anemia pero mga ka-Healthy Bites, tandaan natin, no, na kailangan pa rin natin magpa-CBC. Okay, no? Dahil po kapag nalaman natin na ikaw ay kung ikaw ba ay namumutla, mabilis yung palpitation, no? Yung pagtibok po ng inyong puso, kailangan alamin natin yan, no? At importante ang hemoglobin dahil ito po ay ang carrier ng oxygen. So, at kung mababa naman ang inyong hemoglobin, mga ka-Healthy Bites, syempre, paulit-ulit ko na po itong sinasabi, kapag mababa po ang inyong hemoglobin, mababa din ang inyong oxygen level. Kaya, yung puso kailangan may extra na para padala ng oxygen. At ang pangatlo po, kapag sumasakit ang inyong dibdib, dahil din na overwork po ang inyong puso. Kaya tandaan nyo mga ka-Healthy Bites, no, na kailangan magiging healthy tayo. At saka yung pangapat naman po, yung tinatawag nating muscle weakness. Bakit po, no, mga ka-Healthy Bites? Dahil importante po yung muscles natin magiging malusog, no? Importante yon. So, ito naman po, yung palima, yung lumalamig ang mga kamay at paa. Bakit? No? Ano pong dahilan? Bakit ka po nagtataka? Dahil po ikaw ay may anemia. At ito po ang mga iba't ibang dahilan. Kaya, ang mga dahilan din kung bakit nakakaramdam ka, no, ng ganung mga ka-Healthy Bites, dahil po maaaring dahil yung iron deficiency at saka vitamin B12
B12 deficiency mo ay kulang, no, sa inyong mga ka-healthy bites. At hindi lang yon, yung folic acid deficiency mo at yung poor diet, may sakit sa bituka tulad ng celiac disease. Kaya kung saan mga ka-healthy bites, no, na kung saan mga ka-healthy bites, hindi po maa-absorb ng katawan mo ang mga nutrients na mula sa mga pagkain kinakain mo. Okay? At hindi lang po yun mga ka-healthy bites, no? So, kailangan pa rin natin tandaan, no, na importante talaga sa ating kalusugan at sa ating katawan na meron po tayong sapat na kinakain, sapat na kinakain, no, lalo na po yung mga iron rich foods tulad po ng spinach at liver. Okay, mga ka-healthy bites, no, bago po tayo magtapos, no, mga ka-healthy bites, kung alam niyo po na meron na po kayong nararamdaman na anemia or anemic ka na, or meron kayong mga kaibigan dyan na kakilala na merong anemic, so sabihan nyo, no? Pagsabihan nyo na dapat po ingatan ang kanilang katawan, kumain po ng mga pagkain na nararapat sa kanila para maiwasan din na ito ay magiging severe, dahil kapag ito ay napabayaan, no, at hindi ito magagamot, maaaring maapektuhan ang puso at ang ibang organs. Sorry po mga ka-healthy. So mga ka-healthy bites, no, ang anemia or ang anemic ay maaaring tahimik na kondisyon na unti-unting nakakaapekto sa ating katawan. Ngunit sa pamagitan ng tamang nutrisyon at healthy lifestyle at regular na medical check-ups, maaari nating itong maiiwasan at maagapan. Kaya mga ka-healthy bites, no, tandaan natin ang malulusog na dugo ay mahalaga para sa malusog na buhay. Okay mga ka-healthy bites. Excuse me. So ayon po dito sa aklat, no, sa aklat ng Jeremiah, no, 33 verses 6, no? I will bring health and healing to my people. I will heal them and let them enjoy abundant peace and security. Okay, mga ka-healthy bites, no? So, bago po tayo magtatapos, ako po ay nagpapasalamat, no, sa mga taong handa po, no? Handa pong sumuporta sa amin, no? At ako po ay malaking bagay po, ito ay po malaking bagay po sa amin. Okay, wag niyo po rin kalimutan mga ka-healthy bites, no, na mag-follow sa aming Facebook page, mag-share at saka mag-like. At hindi lang po yun, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Dito lang po sa Mobs Radio TV. Okay, mga ka-healthy bites, no? So, mga ka-healthy bites, andyan po magtatapos ang ating episodes ng Healthy Bites ni dito sa Mobs Radio TV. So, sana po ay may mga kaalaman kayong napupulot na makakatulong sa inyong pangalagaan ng inyong kalusugan. Dahil tandaan, ang malusog na katawan ay susi sa mas masayang buhay. Okay, mga ka-healthy bites. So, ako po, si Doc Amy C, nagpapaalala na alagaan ang sarili, pakinggan ang inyong katawan. At huwag kalimutan, kumonsulta po sa tamang health professional kung ito ay kinakailangan. Okay, mga ka-healthy bites, no? Maraming salamat po sa ating station manager na si Mr. Bernard Velez at sa patuloy na pagsuporta at sa ating technical at digital team na laging
nakaalalay upang maihatid namin sa inyo ang programang ito ng mas malinaw at mas maayos. Kaya hanggang sa muli dito lamang sa Mobs Radio TV para sa inyong kalusugan. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain tayo lahat ng Diyos. Paalam po!